Okay, good evening mga ka-health. Once again, April 25. Hindi po ito live, naka-record po ito. Patungkol po dito sa ating topic. Ang topic po ngayon ay how to lose extra fats from your body. Paano daw magbabawas ng mga taba sa buong katawan natin. Kasi minsan, kahit tayo po ay nag-exercise, ay hindi pa rin naaalis yung mga taba. Kaya hindi lumilitaw pa yung lean muscle mass natin. Ano? Kaya dapat ay ano ba dapat natin gawin? Una, what kind of exercise? Fully body workout, resistance training, or what kind of food? Low carbs or calorie deficit? Or ano daw kakainin natin ng mga bagay na malakas para mag-produce ng muscle? No? Yung eat high in protein. So number one po, ito, mag-focus ka sa losing fats. Kung meron kang ipo-focus, dun lang sa isang bagay na yun, by losing fats. Kailangan mo mag-calorie deficit. Yan. Calorie deficit po, hindi natin alam kung paano gawin ito dahil hindi natin sinusukat ang ating mga kinakain. Basta ang alam natin, yan ay basta non-sugar, okay lang sa atin. Pero yung calories, hindi natin nakakwenta. Because sa calorie deficit po, ang ating standard ay 2,000. Gagawin mong 1,500. Okay, bababaan mo ang pasok ng sa calorie deficit, ang pasok ng mga calories mo. So, ito po ay nakabase base sa need ng body natin. Kung ano ba talagang kailangan ng body natin. So, that is the process. Gagamitin ng katawan yung fats mo as energy. So, i-eliminate niya all the fats from your body. Kasama na yung belly mo at saka yung carbs. Number 2, do full body workouts. Ibig sabihin, gawin mo ang resistance training ay gawin mong full body, lahat. Para doon sa lahat ng yan ay meron kang makitang maglulus ka ng fats. Do full body workouts. Pag ibig sabihin po niyan, hindi ka lang nakapokus sa isa lang, sa muscle, sa biceps, kundi sa buong katawan mo. Okay? So, nandyan po yung cardio o resistance training. Yung cardio po, napakaigi niyan, lalo sa puso, at saka sa high blood, sa ano pa man, sa diabetes. Magka-cardio ka, kung okay lang sa'yo, walking lang. At least mga 20 minutes, 30 minutes. O kaya naman, sa gym mo gawin ito, walking lang, yun ang, o kaya sa bahay ka, home workout yan. Okay? So, at least meron kang whole body workout. Okay, pangatlo, ang pangalawa, nga pala, may nakalimutan ako, keys na maging active ka. Pagka po nag-full body workout tayo, ang sabi dito, ang tanging susi ay maging active ka lagi. Nakaka-burn ng fats at the same time, nakaka-build pa ng muscle. Number 3 ay kumain ka ng high in protein. Kumain daw tayo ng maraming protina, yung mas nakalalamang yung protina. At saka kailangan balanced meal. Kasi hindi natin alam kung ano yung balance eh. Sabi ko nga nung una ay you can eat everything in moderation. Pero dito, magkakaroon ka ng balance lamang na pagkain. At saka yung tamang bilang ng protein at saka ng sustansya sa katawan natin. So kung tama ang protein mo, okay? Kung tama ang kinakain mo, yung sapat na protein, na kailangan ng body natin, ay hindi ka mabilis magugutom. So, hindi ka na makakapag-merienda na in-between. Kasi tayo meron in-between ang mga merienda. Pag uwi sa bahay, meron pang midnight snack. So, dito po ay magiging active ka lamang at magbibuild ka pa ng muscle, no, at the same time. Yan ang kagandahan dyan eh. So, stay active. Stay active. Kailangan po nating magkikilos, gumalaw. Para nakita natin na kahit na sa pagkilos, kahit na hindi ka nag-gym, ay malaki ang nababurn mong mga calories nilalabas mo. Yan. So kung tama ang protein mo, dito po sa high protein, ay hindi ka mabilis basta magugutom, mababawasan at limitado na ang kain mo ng 3 times a day na lang. Yan. No, 3 times a day. Kung low carbs ka, once a day lang, 1 cup ang kakainin mo sa buong maghapon hanggang gabi. Yun ang tama. Kasi tayo ay kanin sa umaga, kain sa merienda, kanin sa tanghalian, kanin sa gabi, at midnight snack, kanin pa rin. Okay. Ako ginagamit ko shirataki rice. So, hindi balance talaga. Hindi natin ma-pinpoint ano ba talaga kailangan ko. Kailangan ko ba ng carbs? Yes, kailangan natin. Ang calorie? Yes, kailangan natin. Ano pa mga kailangan ko? Yan. So, based on your needs ng body, malalaman mo yan along the way kung anong kailangan ng katawan mo.
Kasi minsan iba-iba tayo ng katawan eh. Minsan parang gusto ko maging gano'n. Eh hindi, genetic 'yun eh. So kung ikaw ay tabain, medyo talagang dadaanin mo talaga sa tamang pagkain. Okay? So sukat ang kain mo at mabubusog ka. Pag nabusog ka, hindi ka na maghahanap, hindi ka na magke-crave ng mga sitiria, yan. So hindi ka mabilis magugutom. Pag mataas ang sugar, mga high carbs food, mabilis kang nagugutom diyan. Maya't-maya kumakain ka. Bakit? Mataas ang blood sugar mo, hinahanap mo, nagke-cravings ka. Okay? So, hindi ka mabilis magutom. So, 3 times a day ka lang kumain. O kaya 2 times kung pwede lamang talaga. Huwag tayo magkakain at magpapakabusog ng sobra. Okay? Minsan may cheat tayo. Sige, gawin mo once a week lang. Pero konti lang din. Huwag mong sasagarin. No? Huwag yung 3 araw a day ang cheat mo. Hindi po. So, magsimula ka muna. Okay. So, dahil po dito, pagka tayo ay kumakain ng high protein na balanced meal, nape-preserve yung muscle natin. Habang nagbabawas tayo ng fats o ng taba, nape-preserve, pinapahinga, at nabi-build up siya, at kahit hindi mo madaliin, kahit hindi kinakailangan mabigat na mabigat, nape-preserve yun dahil nga doon sa tama mong pagkain. Nape-preserve yung muscle, nagbabawas ka ng taba. So yung muscle mag-stay. Kaya nga pagka hindi ka restraining na workout, papayat ka lang. Papayat ka lang, pero wala kang na-build na muscle. Mahina ka pa rin. So, nape-preserve yung muscle mo habang nagbabawas ka ng taba. Ang ganda nun, no? So, ang itong payo ko, magsimula ka sa konti. Yan. Huwag mo kagad bibiglain. Unti-unti mo gawin. Yung magsimula ka sa konti, no? Huwag mo aalisin muna kagad kahit sa low carbs, aalisin mo kagad ng kanin. Sisimulan muna pa unti-unti. Yan. Ako dati half rice, naging 1/4 hanggang sa nag-iba na ako ng rice saka mga repolyo ginagamit ko. So, nape-preserve yan. Yung muscle mo ay hindi nasasayang dahil nga nape-preserve siya. Parang ba may preservative na nilagay mo sa freezer. Okay, magsimula ng konti. Ibig sabihin po sa pagsisimula ng konti, track your food. Track yung kinakain mo ay pagmasdan mo. And then, stay active. Dalawa lang naman yan eh. Track your food and then stay active, alive. Kailangan mo yan para ikaw ay lumakas, para hindi ka manghina. Kung retire ka na, manghihina ka na. Nako, napakahirap po. Hindi ka na makakilos, hindi mo na magawa ang dati mong ginagawa. At lalong hindi mo na makain ang mga gusto mong pagkain. Yan. So, yan lamang po. Marami pong salamat sa gabing ito sa sinare ko. Sana ay may napulot kayo. God bless you.